Natanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang inihaing substitute bill ni Senadora Risa Hontiveros sa kontrobersyal na Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. May tinanggal na kataga ang senadora sa panukalang batas na nabiktima umano ng fake news. At nakatutok si Maki Pulido. Sa original version ng Senate Bill 1979 o Anti-Teen Pregnancy Bill, walang binabanggit tungkol sa masturbation o sexual feelings ng mga bata. Pero para sa mga kontra sa panukalang batas, ito ang kahulugan ng katagang guided by international standard na nakasulat sa panukalang batas. Tinanggal na ni Senator Risa Hontiveros ang katagang ito sa inihain niyang substitute bill. Milinaw din na 10 years old pataas lang ang bibigyan ng comprehensive sexuality education at 16 years old pataas ang maaaring access sa contraceptives kung may parental consent. Sa totoo lang daw na fake news lang ang panukalang batas. Ang totoong pambubudol ay yung ginawa ng mga nag-fake news laban sa bill. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot. Naipadala na ng Senado ang kopya ng substitute bill sa Office of the President. Ayon sa Pangulo, kailangan niya muna itong basahin. Una nang sinabi ng Pangulo na i-veto niya ang original version ng Senate Bill 1979. Noong 2017 pa, panahon ng 17th Congress, sinusubukang isabatas ang Anti-Teen Pregnancy Bill. Itong 19th Congress, pumasa na ito sa Kamara. Sa Senado, hindi pa umuusad ang period of interpellation sa plenaryo mula noong August 2024. Kahit inatras ng 7 senador ang kanilang mga pirma sa committee report, tingin ni Hontiveros dapat manatili ito sa plenaryo. Ang committee report ay ika nga na report out na nga po sa plenary, na sponsor na po ito at inintay na lamang na ma-interpellate at ma-propose ng mga amendments. Pero 5 session na lang ang natitira bago mag-recess ang Senado. Kaya nanghihinayang ang grupong Philippine Legislators Committee on Population and Development dahil kung hindi ito maisabatas bago matapos ang 19th Congress, back to scratch ang panukalang batas. Kung meron naman palang mga ganong agam-agam yung mga senators, why didn't they ask it since August na nakasalang ito? Ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang namumuno sa Project Dalisay na kontra sa Anti-Teen Pregnancy Bill. Pag-aaralan muna nila ito dahil natanggal man ang mga katagang international standards sa substitute bill, meron pa nito sa ibang ipinapanukalang batas. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Valentine's came early sa mga kilig na banat ni David Licauco sa kanyang fans online. Dream boyfriend nga raw para sa ilan ng pambansang Ginoo na may bagong role na gagampanan sa isang pelikula. Makichika kay Aubrey Carampel. Good morning! Wala lang, good morning lang. Ingat ka, bye-bye. Golden Retriever type. Wait, babe? You look extra pretty today. Na-dream boyfriend ng marami. Ganyan ang kilig na hatid ni David Licauco online, kaya naman delulu is real, lalo't nalalapit ang Valentine's Day. BF material nga raw para sa mga naghahanap ng dungan dahil sa mga banat na nakakatunaw ng puso. Nariyang aayain kang mag-date sa UP para sabay na i-achieve ang fitness goals ngayong 2025. Kaya ka rin daw sabayan sa nature trip o beach vacay at simpleng road trip. Adventurous man at astig, ibang klase rin daw magpa-baby kapag nagtatampo. Girls, can you resist this cutie? Pare, ba't ka malungkot? Gusto ko na-reflect. Pero ang isa sa pinakakinakiligan, ang caption ni David kasama ang kanyang pamangkin. Sa gitna ng kakulitan ni David online, abala siya sa bagong karakter na kanyang ginagampanan. From pambansang Ginoo, Iniibig pa rin kita. and sundalong Hapon, to another challenging role para sa upcoming GMA Pictures movie na Samahan ng Mga Makasalanan na sinushoot sa Ilocos Sur.
Masaya raw si David na makasama sa pelikula at makaeksena ang kanyang idolong aktor na isa ring negosyante na si Joel Torre. Also seeing him as an actor ay napakagaling. In fact, kayo na meron na ako nakita na pwede kong matutunan, pwede kong i-apply sa the way I act also. Makakasama rin niya sa movie sina Sparkle child star Yuan Micael, Betong Sumaya, Chariz Solomon, Buboy Villar at Sanya Lopez. Sa Instagram ng GMA Pictures, may nakakaaliw na post ng kanilang shooting sa Vigan ng pagkikita ni Sanya at David. Si Sanya tila natulala at hinangin pa ang buhok nang magkatitigan sila ni David. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Ipagpapaliban muli ng COMELEC ang pag-iimprenta ng balota dahil sa pag-atras ng isang senatorial aspirant kahit kasama siya sa mga ipinadagdag na pangalan ng Korte Suprema. Nananawagan na ang COMELEC sa mga gustong umatras gawin na ngayon habang hindi pa nag-iimprenta. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. So, Chairman, formal kong ibinibigay sa iyo yung withdrawal of candidacy ko. This is it. This is it. Ayan, pirmado ko yan. Dumating ang vlogger na si Francis Leo Marcos sa COMELEC ngayong hapon para formal na umatras sa pagtakbo bilang senador. Ito ay sa kabila ng nakuha niyang Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema matapos siyang ideklarang nuisance candidate o panggulo lang ng COMELEC. Ayon kay Marcos, Norman Mangusin ang tunay na pangalan, ayaw na niyang maging hadlang sa pag-iimprenta ng COMELEC ng bagong balota. Ayaw din daw niyang maging balakid sa kandidatura ni Senadora Amy Marcos, lalo't dalawa silang Marcos na malalagay sa balota. Pero sabi niya, wala umanong kumausap sa kanya para mag-withdraw. Kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong 100 milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang eleksyon eh. Yun nga lang, kahit nag-withdraw na si Mangusin, kailangan pa rin mag-imprenta ng bagong balota ng COMELEC. May isa pang senatorial aspirant at 9 na local aspirant din kasi na nakakuha ng TRO sa Supreme Court. 6 na milyong balota ang hindi na magagamit dahil wala doon ang pangalan nila. Kaya bukas na sana mag-iimprenta ng bagong balota ang COMELEC kasama ang mga pangalan nila. Pero hindi mo na matutuloy yan dahil 2 hanggang 3 araw ang kailangan ng COMELEC para naman alisin ang pangalan ng nag-withdraw na vlogger. Dahil dito sa pag-withdraw niya, hihingi muli kami ng mga 2 hanggang 3 araw sapagkat muli namin babaguhin yung database ng COMELEC. At the same time, isi-serialize muli namin ang mga balota at the same time, yung mga ballot faces muli namin babaguhin. Pero at least, hindi pa nagsisimula yung printing ng balota. Sa Lunes na raw planong mag-imprenta ng COMELEC ng bagong balota. Kaya panawagan ni Garcia. Nananawagan po tayo sa lahat ng mga iba pang kandidato na gusto mag-withdraw, nagnanais na hindi na tumuloy. Gawin niyo na po kaagad dyan habang hindi po kami nag-iimprenta ng balota. Habang may panahon pa. Hanggang bukas na lamang bago magtanghali. Sana makapag-withdraw yung mga gusto mag-withdraw pa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nanindigan si Senadora Grace Poe na chairman ng Senate Finance Committee na kompleto at walang mali sa naging proseso ng pagpasa sa 2025 national budget. Sa kabila yan ng mga ipinakitang BICAM report ng ilang mambabatas kung saan may blanco ang ilang pahina. At nakatutok si Joseph Moro. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang na sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang Bicameral Conference Committee report may mga blankong probisyon. But in terms of stages, from BICAM report na blanco and then enrolled bill with figures, sinong gumawa nun? No, alam mo, pag sa enrolled bill,
Yun yung pinaka-importante doon sa BICAM. Wala namang blanco doon and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco doon sa na-enroll bill namin. Si Marikina Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siyang tanongin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah? Ba't tayo na sumagot? Bakit tayo sagutin? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po. Na-explain na lahat. Ha? Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. But ang issue is the BICAM. May mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang BICAM report ang niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at nang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isa na batas sa General Appropriations Act, ang mga blanko sa BICAM report ay napunan ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. Pinakamalaki riyan ang budget para sa National Irrigation Authority o NIA kaugnay ng Agriculture and Fisheries Modernization Program. Blanco ito sa BICAM report pero nalagyan ng 56.4 billion pesos. Ang sabi ng mga komikosyong mambabatas na punan ng mga blanco sa enrolled bill pagkatapos nilang i-ratify ang BICAM report. Kaya tanong nila sino ang gumawa nito. From BICAM, ang nagda-draft, Senate or Congress for the enrolled bill? Both. Meron technical working group that actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the BICAM report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Thank you. It's complete. Kahapon, sinabi naman ni Senate President Chis Escudero na may probisyon sa Bicameral Conference Committee report na kung may kaibahan ng BICAM report at ang enrolled bill ang masusunod. Naghahanda na ang ilang grupo na questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng 2025 national budget. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, pansamantalang lumayo sa bansa ang shear line pero may iba pang weather systems na patuloy ang pag-iral. Iyan pa rin ang easterlies o yung mainit na hanging galing po sa Karagatang Pasipiko at ang malamig na hanging amihan galing naman sa Siberia o mainland China. Dahil sa amihan, 13.3 degrees Celsius ang pinaka-mababang temperaturang naitala ng Pag-asa sa La Trinidad, Benguet ngayong araw. Nasa 15 degrees Celsius sa Baguio City, habang 19.3 hanggang 19.8 degrees Celsius naman sa Coron, Palawan, Tanay Rizal at Abucay, Bataan. Malamig din ang umaga sa Metro Manila. Bandang alas 7 nga, nasa 22.2 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa Quezon City. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga sa halos buong Luzon, malibang lang sa Palawan, Mindoro Provinces, Quezon, pati sa Sulu, Archipelago at Socsangen. Magtutuloy-tuloyan sa hapon, pero mas matitinding ulan na ang posibleng maranasan sa Palawan. May mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Western Visayas at Samar Provinces. Mas marami na ring uulanin sa Mindanao at may heavy to intense rains pa rin na posibleng magdulot ng baha o landslide sa Metro Manila. Wala pang ulan sa umaga pero pagsapit ng hapon, unti-unting tataas ang tsansa ng ulan sa ilang lungsod.